Yun, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video mga boss, review natin itong ating bagong Raider 150 Fi Titan Black 2024 Sports Edition. So tara guys, check na natin. So, unahin natin siya guys dito sa kanyang fairings, no? So, kung mapapansin nyo mga boss, yung mga dulo ng mga fairings natin is talagang napaka-sharp, napakagandang tignan, napaka-sporty niyang tignan hanggang likod. So, tignan nyo guys, hanggang likod dyan. Tinuloy-tuloy nila hanggang likod, talagang napaka-sporty look nitong ating Raider Fi. Tapos, maganda yung design, malinis yung fairings, malinis yung sticker niya. Yung engine color niya mga boss is kulay black pa din, walang pinagbago. So napansin ko, kapag yung Raider is Fi, yung engine color niya is kulay black talaga. Itong kanyang oil, 1300 ml. Maganda naman guys, sa kulay black na engine color is napaka-plain yung tignan, tapos napakalinis din. At ang kagandahan sa motor na to guys, no, meron pa din siyang kickstarter. So yung mga bagong motor kasi ngayon, halos lahat, lalo na yung mga Matic, wala na silang kickstarter. So magagamit mo pa din siya guys oras na masira yung battery mo o kaya naman malobat. Yung body frame niya guys, no, kitang-kita pa din yung mga bakal. So ang ano lang siguro dito, yan katulad yan, parang syempre prone sa tubig. Baka kapag nabakbak yung pintura is mga lawang. Pero overall guys, napakaganda ng design nitong ating Raider 150 Fi. At ang kagandahan naman guys, no, sa kanyang footrest, natutupi siya. So, pero natutupi siya, pero hindi siya nag-i-stay dun sa taas. So, kapag tinutulak-tulak mo yung motor mo, lalo na sa traffic o kaya naman sa garahe nyo, pag tumama siya sa hita nyo, hindi siya masakit kasi natutupi siyang ganyan. Naman guys, yung kanyang caliper sa harap, so wala siyang nakalagay na tatak dyan. Yung caliper niya naman sa likod mga boss, meron siyang nakasulat na tatak na Tokiko. So, plain pa din yung kulay black, napaka-all goods, napakalinis tignan. Dito naman tayo sa kanyang big radiator. So, ito yung radiator na guys, medyo malaki din. So, kapag bumili kayo ng Raider, pag gagamitin nyo na siya sa mga, lalo na sa mga mabubuhangin, mababato, siguraduhin natin lagyan natin siya ng cover, no? Kasi lalo na nakalagay siya dito sa likod ng gulong. So, prone siyang mga boss kapag sa mga batong malilit, baka masira yung ating radiator. Yung busina naman natin guys, ito siya, nandito siya sa ilalim. Nasa baba siya ng ating radiator. So, nilagyan nila ng plastic cover. So, okay naman yung design. Iwas din sa mga mababato para hindi din siya madumihan. Dito naman tayo sa kabila guys, ito yung kanyang cambio. So, meron siyang goma dito para kapag sinisikwat, hindi siya masakit sa paa. At meron din siya dito sa likod mga boss. Pero, ito, hindi na masyadong nagagamit. Halos kasi yan nagagamit, ito lang. So, ang gamit pala nito guys is 1 down, 5 up. At ito naman mga boss, yung kanyang swing arm. So, ito lang siguro yung hindi masyadong maganda dito kasi bakal siya. So, sabi ko nga kanina, prone to mga boss sa kalawang. Lalo na kapag tatanggal tayo ng tornilyo dito, syempre yung dito niya nagagasgas. So, hindi malayo ang mga lawang itong ating swing arm. Pero, overall, goods naman siya. May nabibili naman ganito guys na swing arm, yung CNC. So, pwede tayo magpalit nun. Pero, as of now mga boss, all goods naman to. Ito namang footrest niya sa likod, halos pares lang nitong nasa harapan. So, mukha namang matibay mga boss, alloy material din yung ginamit. So, maganda din, all goods. Talagang hindi madudulas yung angkas natin dito kasi meron siyang parang mga ipin katulad nitong nasa footrest ng driver. Ito naman tayo guys sa ilalim ng kanyang upuan. So, ito guys, wala talaga tayong makikitang compartment dito. So, pagbukas natin ng upuan mga boss, all goods na kagad. Wala na siyang katulad ng mga ibang motor na mayroong compartment dito, kaya naman dito. So, ito yung battery niya guys, ang kagandahan dito. Nasa likod, nasa taas, so kahit baha, hindi siya mababasa ng tubig. So, itong kanyang tank capacity mga boss is 4 liters. Kagandahan naman dito sa Fi, matipid siya sa gas kasi nga fuel injected na siya. So, malinis yung kanyang mga wirings, all goods. Dito guys, sa likod ng upuan, meron tayong makikita mga kasamang tools. So, yan guys, meron pa siyang nakalagay dito na parang manual ng Suzuki. So, yan guys, may plastic pa siya, halatang hindi pa nagagamit. So, ito na lahat guys, yung makikita nyo. Sa ilalim ng upuan,
nitong ating Raider 150. So yung grab bar naman mga boss, hindi ito bakal pero hindi siya malamig, hindi rin siya kumikintab. Yung texture niya guys, para siyang plastic. At meron pa siya mga boss na dalawang helmet hook dito. So kapag ka magpa-park tayo, lalo na kung dalawa tayo dito sa motor, syempre may dalawa tayong helmet, hindi na natin dadalhin kung saan pa yung helmet natin. So isasabit na lang natin dito guys sa mga helmet hook na yan para hindi na hassle sa mga pupuntahan natin. At yung pag-close naman mga boss nitong ating upuan, basic na basic lang din. Wala siyang ano guys, yung parang ang tawag doon, yung kapag ka-open niya, kusa siyang tumataas. So para lang siyang mga lumang motor guys. So kapag ka binaba, pindutin nyo lang ng ganon, all goods na. At dito naman tayo guys no, sa kanyang ignition. So meron siyang kasamang special shutter. So ganito lang siya guys. Yan, kapag ka magpa-park tayo, syempre ilalak natin yung manubela. So pagka magpa-park tayo guys, kailangan nating isara yun para hindi basta-basta pasukan ng mga bata ng mga stick o kaya naman yung mga magnanakaw. So kapag ka bubuksan naman natin siya mga boss, ito yung kanyang susi. So hindi natin siya iikutin, basta itutulak lang natin to guys, tapos kusa na siyang mabubukas. So ito guys, panoorin natin. So yan guys, ganun kaganda ang ignition netong ating Raider FI. At dito naman tayo mga boss no, sa dashboard netong ating Raider. So pag sinusi natin yan guys, ganyan na yung lilitaw. Tapos kapag ka-in-on natin yung kahit yung park light lang, kukulay yan ng kulay red. So yan guys, pwede mo siyang patayin. So kapag kagabi na, syempre gagamit tayo ng ilaw, ganyan na yung kanyang kulay. So dito sa kanyang dashboard mga boss no, meron tayong kilometer per hour, odometer, gear indicator, neutral, tapos signal lights. Meron din tayong RPM dito guys. So yan, kapag sumobra na yung RPM, kusang iilaw to. Tapos mga boss, meron din tayong select. Yan, trip A, trip B. Tapos balik na siya dito sa kanyang odo. So dito naman sa kabila guys, meron siyang high RPM. Tapos pwede mo siyang i-off. Tapos yan, pwede mo siyang i-adjust. At ito naman guys, yung low. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano nga ba gumagana yung kanyang low RPM tsaka yung high RPM. Yung low RPM mga boss, kapag ka umabot na tayo sa 4,000 RPM, iilaw na itong ating RPM dito. So check natin mga boss. So yan guys no. So ganun siya guys, kapag ka umabot na siya ng 4,000 RPM, iilaw na yung limiter niya dito. So check naman natin mga boss yung kanyang high RPM. So ito guys, kailangan umabot muna siya ng 9,000 RPM bago siya umilaw. So check natin. So ganun siya mga boss. So ganun gumagana mga boss itong ating RPM dito. So okay lang naman yun, limiter lang yun para makita mo kung mabilis ka na o hindi. So dito naman tayo guys sa gulong niya sa harap. So manipis lang yung mga gulong guys nitong ating Raider. So ang size nitong harap niya is 70 by 90 by 17. So yung tatak nito guys is IRC. Tapos naka-disc brake na din yan guys, harap at likod. So yung gulong naman yan sa likod mga boss is 80-90 by 17. IRC din yung tatak. So yan guys, naka-disc brake na din yan. So siya nga pala guys no, yung suspension natin sa harap, medyo maganda na to guys. So yan guys, tignan nyo yung tatak niya. Showa, kaya talagang maganda sigurado yung performance nitong ating front suspension. At dito naman sa suspension natin guys sa likod, yan, Showa din yung tatak niya. Tapos meron tayong cover dito para kahit umuulan guys, hindi malalagyan ng dumi itong ating Showa shock. So sa likod naman guys, pwede pa siyang lakihan ng gulong kasi marami pa yung kanyang space. So yan yung tintig guys nitong ating Raider 150 Fi. So yung kanyang headlight mga boss, LED na yan. So meron din siyang daytime running light. So itong signal lights niya mga boss is bulb type pa. Dito naman sa likod mga boss, itong kanyang tail light is LED na rin. Pero yung kanyang mga signal lights is bulb type din. At meron din siya guys no, plate number light. So bulb type din yan mga boss. So napakaganda, kahit gabi na, kitang kita pa din yung ating mga plaka. Balik tayo guys dito sa kanyang mga stickers. So dito muna tayo sa kanyang head. So meron nakasulat dyan guys na Hyper Underbone.
So tama nga yung sticker na to guys, no? So nung inuwi ko tong Raider na to, talagang nagulat ako sa sobrang lakas ng power niya. Talagang napaka-hyper. Meron siyang Suzuki dito. Meron din siyang Raider R150 dito. Double overhead cam, 4 valve. Suzuki Advanced Twin Spark Frame, 6 speed. So liquid cooled. At meron din siyang malaking sticker dito na R150. Yung exhaust pipe naman niya, no, mga boss, napakaliit niya, napaka-cute tignan. Tapos napakaganda ng ginawa nilang combination na kulay dito. Tsaka dito nilagyan nila ng kulay silver, tapos ito matte black para hindi siya pure black dito sa likod at bumagay siya dito sa kanyang sticker dito. So yun lang guys, no, sa mga specs nitong ating Raider 150 Fi. Sa sobrang tagal na nitong Fi na to guys, wala silang ibang binabago kundi yung kanyang mga kulay at mga stickers. So itong kulay na to guys, 2024 Titan Black, ang tinatawag nilang Sports Edition. So ito talaga guys yung hinanap kong kulay. Halos inikot ko lahat ng mga tindahan dito sa San Fernando, sa Angeles. Buti nakakita ako ng Titan Black. Nag-iisa na lang yan dito sa Wiltec Angeles mga boss. So napakaganda para sa akin ng kanyang kulay, pati yung kanyang kulay ng mags. So ano nga bang plano ko talagang forma mga boss dito sa ating Raider Fi? So ang balak ko sana guys, kada isang video, isang pyesa yung madadagdag. So balak kong mag rim set, kulay black sana yung plano ko. Tapos gusto ko magpalit ng swing arm na CNC, yung parang kulay silver ba yun. Tapos syempre magpapalit tayo ng side mirror, maglalagay tayo ng mga ibang accessories tulad ng takip sa radiator. So syempre itatry din natin itong i-changer guys. Tapos parang gusto ko din magpalit ng pipe o kaya ipakalkal na lang yung pipe niya. So syempre guys, abangan nyo na lang sa mga video natin yan. Or siya nga pala no mga boss, kung hindi rim set ang ilalagay ko dito sa ating Raider, parang gusto kong try yung high-loss mags. Tapos syempre parang maganda siyang tignan, ipapa-lowered natin ng konti. So yun lang naman mga boss yung mga plano natin dito sa ating Raider Fi. So abangan nyo din pala mga boss yung susunod na video natin tungkol dito. I-test ride na natin siya. So first time natin siyang mai-ride dito sa vlog natin. Na-i-vlog ko siya guys, kaya lang inuwi ko lang siya galing casa. So sa susunod na video talagang i-ride na natin siya. Titignan natin yung mga magugustuhan natin dito sa motor na to. At yung speed, check natin kung talagang sobrang napakabilis. So yun mga boss, maraming salamat sa mga nanood nitong ating simpleng review tungkol dito sa ating Raider 150 Fi. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon mga boss. Sa mga gustong bumili naman nito guys, talagang sulit na sulit. Talagang napaka solid ng design, napakaganda. At yung power guys, talagang napakalakas. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood dito sa video natin ngayon. So please like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel mga boss. Maraming salamat.